Pero bumagsak yung granada sa tabi niyo. Paglingin mo, patay lahat, ikaw lang mag-isa. Anong tawag sa'yo? Swerte mo. Sino magsasabi na swerte ka? Eh, patay na lahat yung katabi mo. Sarili mo. Oo nga. Wala ka na buhay. Sino sa inyo na disgrasya na ng araw? Naranasan niyo mong mabangga ng sasakyan? Third year high school ako. Teka, mabangga ka na. Oo nga, no? Taxi Lele, no? Lele, matindi, no? Yung ano siya. Sa akin, sige po ko lang. Tapos, pag alam mo, kung kaya pa mo sa rin, buhay ka pa. Yeah. Ako nga, nakahagit po ng truck, kaya may pito sa sabog. Iko talaga ako, wala na ako na ano. Nung nakatayo ko, pinapakot. Parang buhay po ako, nakita ko. Wala sasakyan. Yung truck, no? Pinidiretso, siguro hindi ako napansin. Tumuloy daw. Pagkita ko, wasak ito ah. Kumuha na lang ako ng panig. Ay, naglalakad ako. Sabi na mga kaklase, ano nangyari sa'yo? Nabangga ako ng truck. Nasa na eh, wala na. Pag-uwing sa bahay, iyak si nanay, nanay ko, ano nangyari sa'yo? Nabangga po ako ng truck. Ah, sabi niya na. Sabi, wala lang. Kasi, kinapakan niyo sa libo. Ibali na, buhay naman ako. Wasak talaga ito yung damit ko rito. Puro dugo ito. Kaya ito, sabog yung damit ko. Eh, talaga pag masamanda mo, matagal daw mo matay. Di ba? Pero mabuti na lang naging masamanda mo ka. Di ba? Then, pwede kang bunutin at tanunan ka ng panibagong punta. Kaysa sabihin mo masama, hindi, masamanda mo na ako. Pagbaba, hindi, mananatili na ako masamanda mo. O iba namang usapan yun. Mahirap unawain ang nangyayari sa buhay natin. Ito masasabi ko ng kalooban niya na Panginoon. Hanggat buhay ka, okay ka pa. Kaya ikaw, huwag ka nasasabi, gusto ko na mamatay, gusto mo mamatay. Kahit kasi sabihin ng bawat isa sa natin yan, wala namang mangyayari. Ha? Naalala niyo po ito ni Joey ba yun? Nagpakamatay? Yung sa kanta ba yun? Kumuha ng ano? Nagpakamatay, kumuha ng ano, kasi pagundot, kumuha ng baril. Nagpigti, di ba? Nagpigti siya. Pagputok ng baril, tinamaan yung tali. Lagi-lang din. Wala rin, hindi na siya namatay. Ano kayo magagawa? Okay yung pinili ka ng Diyos, pero mas okay yung natira ka. Kasi iba yung natira, matindi yun. Alam ba ninyo mga ba't ito true story yung pinatay yung mga Israel, yung nilason sila. Anong tawag sa English nito? Genocide. Genocide. Si Hitler ang tumira no, di ba? Naalala niyo sa Pilipinas. Alam mo, basta Israelita ka nung time na yun, ito na nga. Parusa din naman sa kanila to, no? Kasi nga naman yan. May star sila dito. Papatayin sila. Hindi pagpasok nila dun sa gas chamber yun eh. Holocaust dun sa Holocaust. Patay lahat yun. Ang inaantay na lang ng mga Israelita kung kailan sila ipapasok dun. Nagkataon naman, may nag-survive po pala. Meron din nag-survive. Na hindi sila na, hindi sila, siguro kaya sila hindi namatay para magpatotoo sa ginawa sa kanila nung time na yun. Holocaust survivor, ilan lang po yun na kapatid. Kasi si Hitler, ang pumasok sa isip niya, ito, Israelita, ito ang bayang matigas ang ulo. Anong ginamit niya? Bible mga kapatid, ang ginamit ni Hitler, pumasok sa isip niya na yung living yun. Kasi ang gusto ni Hitler, maging perfecto yung generation niya. Lahat na ng matatalino na ginawa niya, lahat ng palpak, pinapapatay niya mga kapatid. Nabasa niyo pa sa Bible, tigas ng ulo mga Israelita, kaya niya nilipon yun mga kapatid. Talagang uubusin niya. Ay may natira. Tama-tama naman nung sila nasakop na ng mga allied forces yung natalo nila si Hitler. Kasi alam niyo ba na kay Hitler, napakamatay po siya. Kasama yung pamilya, napakamatay po siya. Pero magaling siya
dictatorship. Tapos hanggang ngayon po, ano po, yung mga kasabwat niya, hanggang ngayon po, panahon nito, meron pa matatanda na eh. Kinukote pa po yun. Kasi ano yung tawag ko? Yung genocide against humanity, crime against humanity. Di ba yun ang charge ngayon kay Digong? Yung crime against humanity, ang dami ng pinapakain. Kaya ngayon, sa panahon natin sa Pilipinas, biktima rin tayo. Iisipin mo ngayon, tama ba na namatay yung mga tawag doon, yung addict, no? Yung mga ganglord. Hindi, mga ganglord yung namatay kasi. Namatay sila, napigil yung drug addiction. O, dapat hindi sila pinatay dahil meron din silang karapatan. Napakahirap po desisyonan yun. Diba? Noong panahon po ni Presidente Duterte, ay nawala po talaga ang crime rate, bumagsak. Kaya nga lang ang daming namatay. Yun ang inaano nila. Ang question kasi, kailangan bang patayin niya para matigil lang ang krimen? Mahirap sa niya. At yan ngayon ang nanulo. At ito nga, sabi rito, mapalad ka na lang, kahit pinili ka, nag-survive ka na. Kasi sa panahon nilo, sabi ni Isaiah rito mga kapatid, ay kung hindi talaga sila natira, ilan ang natira? 4 kung dapat. Diba? Yung asawa, bumalik ayaw niya. Si Lot ang natira, tsaka 2 niya asawa. Ay, 2 niya anak. Yun ang natira. Wala. Tuloy natin. Verse 30. Pero dito ko puputulin. Ano po? Ano ngayon ang masasabi natin? Talutin na ito. Napakinggan natin ang lahat. Ngayon, nasa korte tayo. Dito natin putulin. Sa susunod natin, hindi ko pag-usapan. Ano ngayon ang masasabi natin? Basahin mo, Sister Mystic, yung kasunod. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa Ay, pamamagitan ng utusan ay nabigo. Putulin natin. Ayan. Nagsikap na sumunod sa kautusan, anong naging resulta? Pag naglingkod tayo sa Panginoon, tulad ko, pastor, kayo naman, naintindihan nyo na siguro, marami tayong gustong mangyari sa church, marami tayong programa, amen? Marami tayong iniisip na para mapaputi ang church. Karamihan talaga hindi nagmamaterialize, hindi nagaganap. Hindi nagaganap. Pero hindi lang sa church nangyayari, maging sa mga opisina. Kaya ngayon may manager. Anong trabaho ng manager? Manage. Bakit nagpa-manage? Kasi hindi lahat ng oras maganda sales, maganda kita. Aminin natin, mas marami dyan ang hindi maganda. At ang trabaho ng management, iayos, improve. Kaya nga kahit sa mga opisina, meron po tayo pinatawag ng tawag natin dito. Parang training sa opisina. Yung pinagsasama yung mga pilihan. Team building. Para daw, magkaisa ang lahat. At, yan ay nagpapatunay na hindi lahat ng ginagawa natin talaga ay okay. Minsan 50-50, minsan marami ang bagsak. Pero matindi ang mga kawikaan. Pag bubagsak ka, huwag mo kailangan kalimutan. Tumindig. mga ano yan sa mga team building, ganyan sinasabi. When you fall, be sure to stand. Maraming ganun. In reality, ganun talaga. Ito na lang, Israelita, pinili na ng Diyos. May natira naman. Pero ang sabi sa bandang muli, Sister Missy, nabigo. Hirap, di ba? Tatanong ko kayo, honestly, tayo ba'y nabibigo o hindi?
tayo doon. Kasi nandun pala tayo sa pinili. Amen? Pinili tayo na una, ngayon tayo natira. Huwag na natin punta yung bigo. At para hindi tayo mabigo, put God first talaga. Bayaan mo lang ang Panginoon Diyos. Huwag tayo sasama loob, huwag natin dito. Kaya may sinasabi ko dito, bayaan mo sila, wala sa akin yun. Basta malaga, dinampanan natin ang ating tungkulin, kung sino yung natira, yun na lang. Diba? Malungkot na wala yung iba, pero wala tayong magagawa kasi hindi mo akin yan. Amen. Okay? Palain tayo ng Panginoong Diyos. Samantalay na lang natin yung pagkakataon at mga oras na natitira na magpatuloy lang tayo. Kasi hindi naman natin alam sa bandang huli kung ano ang mangyayari. Well, anyway, wala pong huli sa Panginoong Diyos. Eternal siya. Harapin lang natin yung kasalukuyan. Kaya nga, iiwan natin yung salitang ito. Ano ngayon ang masasabi natin? Kaya manalangin, dakilang Diyos, purihin ka sa biyaya mo sa amin. Sa oras na ito, kami po ay maraming katanungan, maraming natutunan at katanungan na mahirap sa pagkain. Alam namin na pinag-iingat mo ang mga sa amin, naunawaan ito sa paraang sarili naming isipan. Lord, wala po kami ngayong hinihiling sa iyo, kundi patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na pastor, ikaw ang bumabay sa amin sa tamang pasturan. Tamang pagkain, tamang nutrisyon. Ikaw ang aming boss na naniniwala na katulad po ng aming inawit, you can make a perfect heart para sa amin. Thank you, Lord, sa pagbubukas isip and better understanding in Jesus' name.